Albert Dürer Self-Portrait. Isang halimbawa ng Renaissance artist na nagkaroon ng bagong identity bilang individual creator. Si Albert Dürer ay unang artist, ang anak ng goldsmith, ngunit kalaunan naging painter at scholar. Mahilig sa pag-aaral at scholarship, sumulat ng mga libro tungkol sa perspective at human proportion. Sa kanyang panahon, pinapakita na ang artist ay hindi lamang manggagawa kundi isang intellectual at independent figure. Sumasagisag ng paglipat mula artist patungo sa tunay na artist na may sariling pangalan, estilo at karangalan. Figure 41, The Church of the Most Holy Trinity, Loy Bohol. Interior na simbahan na may ceiling paintings. Isa sa mga halimbawa ng Spanish colonial art sa Pilipinas na may fresco at trompeloy paintings na nagpapakita ng biblical na eksena. Bahagi ng Project Kisame na nagdodokument ng mga ceiling art sa mahigit 60 simbahan. Sumasalamin sa impluwensya ng simbahan at Espanyol sa sining ng mga Pilipino. Figure 42, Details of Ceiling of Loy Church Bohol. Malapit ang larawan ng ceiling paintings kasamang mga pirma ng artist na naging restore. Pinapakita ang pagkakakilala ng mga artist na minsan ay hindi binibigyan ng pangalan. Dito makikita na may local artist na may sariling contribution sa pagpinta at restoration. Nagbibigay din ng pagkilala sa mga Filipino artist na naging bahagi ng religious art. Kahit madalas hindi sila pinapangalanan. Sa Figure 43, James Abbott McNeil Whistle Artist Studio. Eksena sa loob ng studio ng isang artist. Sa Renaissance at modern period, naging sentro ang studio ng creativity. Studio lugar ng pag-iisip, sketch, idea. Butega, lugar ng aktual na paggawa kasama ng apprentice. Ang studio ay naging simbolo ng independence at identity ng artist. Pinapakita ang pagbabago ng papel ng artist mula sa simpleng artist tungo sa individual creator na may sariling espasyo. Sa Figure 44 naman, prominent roles in the art world with their mandatory relationships. Isang network diagram ng iba't ibang papel sa art world: artist, creator, critic, dealer, collector, museum director, or more. Pinapakita na ang sining ay hindi gawa ng artist lang, kundi produkto ng kooperasyon ng maraming tao. Kasama rito ang creators, dealers, collectors, museums, galleries, critics, at iba pa. Dito nakikita na ang art world ay isang complex system kung saan lahat ay may papel sa paggawa, pag-preserve, at pagpapalaganap ng sining. And then sa Figure 45 naman, exhibition opening, Arctic Hysteria, New Art from Finland. Isang exhibition na dinadalwan ng maraming tao. Ipinapakita ang ideya ni Howard Baker na ang art ay produkto ng collector cooperation. Hindi sapat ang obra ng artist, kailangan ito ng curator, institution at publiko upang maging bahagi ng art world. Sumasalamin ang konsepto ng arts as collective activity. Hindi nabubuhay ang sining kung hindi ito na ipapakita at natatanggap ng lipunan. And Figure 46, Art Basel in Hong Kong.
Sa figure 46 naman, isang international art fair kung saan maraming artworks ang naka-display at maraming tao ang dumadalo. Isa sa pinakamahalagang halimbawa ng global art market. Nagtagpo dito ang artist collectors, dealers at creators mula sa iba't ibang bansa. Pinapakitang komersyalisasyon at globalization ng sining. Nagpapakitang art ay hindi lamang local kundi pandaigdig. Ang sining ay bahagi ng ekonomiya at global cultural exchange. Ang paggawa ng sining o artwork ay hindi laging sunod-sunod o tuwid ang proseso. May kalayaan ng sining kaya't iba-iba ang paraan ng bawat artist. Pero pangkalahatan may tatlong pangunahing yugto ang proseso ng paggawa ng sining. Una ay pre-production, pagkahanda, pagbuo ng idea. Dito nagsisimula ang lahat sa isang idea o konsepto na gustong ipahayag ng artist. Di laging buo agad ang idea, minsan mabilis lang ito dumating. Parang kidlat, minsan matagal bago mabuo. And then, pangalawa ay production, actual na paglikha. Ito ang mismong gawain ng paggawa ng sining. Dito isinasalin ang idea tungo sa konkreto ayon sa pagpinta, eskultura, sayaw, pelikula, or marami pa. And then pangatlo is post-production, pagpapalaganap, pagpapakita ng gawa. Kapag tapos na ang artwork, kailangan pagdesisyonan kung paano ito ipapakita o ipapamahagi.